Ano nga ba talaga ang tunay na kapangyarihan ng Young Monarch? Bakit maraming kaibahan ng kakayahan ni Jinwoo at Soho? At kakayanin kaya ng ating bida na mapantayan ng kanyang ama in a short period of time? Dahil sa chapter na ito ay mukhang ipaparamdam na sa atin ng misyon ni Soho upang lumabas ang tunay niyang kapangyarihan. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan umiyak itong si Vero dahil wala siyang ibang magawa kundi panoorin ang kawawang young wolf puppy. Samantalang si Soho handa nang makipagbakbakan kay Brookie at makikitang tinalian niya ang kanyang noo upang hindi tumagas ang dugo. At hindi lang pala si Soho ang nakahanda na sa bakbakan, pati na rin itong si Rakan's Fang. Pagkatapos ipinaalam ng system na mayroong emergency quest si Soho na dapat talunin niya ang hyena na si Brookie. Kaya narealize ng ating bida na si Brookie pala ay isang hyena monster at mukhang alam niya na kung saan kinuha ang pangalan ng guild na ito. Kaya nagtataka ang ating bida kung paano nakagawa ng sariling guild ang isang monster na nangingidnap ng mga tao. Posible kayang may connection pa rin ito sa mga Itarem? Maya-maya, biglang nagising ang mga hunter at tinawag si Brookie upang humingi ng tulong at gusto nilang sumama sa laban dahil ang kalaban daw na yan ay isang hindi ordinaryong tao. Kaya napalingon si Brookie sa mga hunter na gustong tumulong sa kanya. Sinabi ni Soho na kung sa tingin ng mga hunter manunood lang siya at hahayaan niya itong mangyari, isang malaking pagkakamali. Subalit isang karumal-dumal ang pangyayari ang biglang ginawa ni Brookie. Kinain niya ang ulo ng mga hunter na makikitang isang hakma lang ang ulo ng 6 na hunter ay biglang nabura, kung saan napadilat ang mata ni Soho nang nakita ang kahayupang ginawa ni Brookie. Sinabi ni Brookie, ang mga taong nag-iisip na kailangan niya ng katulong para kalabanin ang piece of cake na kalaban. Sila ang mga taong hindi alam kung paano lumugar, kaya nababagay silang gawing pagkain. Kaya hindi na nakapagpigil pa si Soho at nauna itong sumalakay towards Brookie. Kagad na salo ng hyena ang Rakan's Fang kung saan dumugo ang kamay nito ngunit hindi nakapag-penetrate si Soho dahil malakas din itong si Brookie. Sinabi ng ating bida kung bakit pinatay nito ang mga tao sa napakababaw lang na rason. Kung saan sinagot ito ni Brookie dahil ang kapangyarihan at buhay daw ng mga mahihina ay pagmamay-ari ng mga malalakas. At dagdag pa niyang sino ang may sabing may required ang rason para diktahan ang mga malalakas kung ano ang gusto nilang gawin. Talsik si Soho sa atake ni Brookie. Subalit this time, madaling na ibalik ni Soho ang kanyang balanse, nagawa niya kaagad makatayo sa nagkayupi-yuping container van. Napansin ng ating bida na bigla palang nag-follow up ng atake si Brookie at sinubukan siya nitong kainin, kaya kaagad umiwas si Soho at lumipat ng posisyon. Sunod-sunod na umatake si Brookie towards Soho gamit ang bilis nito sa pamamagitan ng pagsipa at suntok. Samantalang ang ating bida ay tamang iwas lang muna habang minamanmanan ang galaw ng pag-atake ng hyena monster na makikitang ginamit din ni Soho ang kanyang bilis upang makapag-dodge kay Brookie. Tumama lang sa container van ang kuko ni Brookie sa bilis ni Soho at sa sobrang hype ni Brookie, hindi niya napigilang tinuluyang wasakin ang container kaya nag-unleash ito ng claw slashes na makikitang nagkapunit-punit ang container sa lakas ni Brookie. Subalit napansin ng hyena na nag-sneak attack pala si Soho sa itaas matapos niyang wasakin ang container. At dito'y gamit ang Rakan's Fang Sword, ginamit ng ating bida ang Storm Slash skill kung saan hindi na ito napigilan ng hyena sa sobrang daming slashes na tumama sa kanya. Kaya mas lalong ginaganahang makipaglaban si Brookie at hinamon pa si Soho kung ito lang ba ang kayang gawin nito. At sa ngalan daw ng yumaong Monarch of Fang, ang relic ay umiiyak sa sobrang hina ng Rakan's Fang. Subalit hindi niya namalayang ginamit pala ni Soho ang Ruler's Authority upang siya ay i-backstab gamit ang minamaliit niya na espada na si Rakan's Fang. Sabay sinabing, hindi pa ako tapos, rotate. Kaya pinaikot ni Soho ang espada upang mas lalo itong bumaon sa likod ni Brookie. Habang umiikot si Rakan's Fang sa likod, tinatanong niya si Brookie kung bakit ito nagbago ng ganito. At pinopoint out niya na si Brookie nanumpa ng loyalty and honor sa Monarch of Fang Rakan. Subalit bakit ito ang kanyang ginawa? Kaya napatilat ang mata ni Brookie kung saan parang hindi niya naaalala na nanumpa siya kay King of Beast Rakan.
Biglang umilaw ang kakaibang simbolo na nasa mata ni Brooke, kung saan mas lalo itong lumakas at effortless na hinawakan si Rakan's Fang kahit na ito ay umiikot. Pagkatapos buong lakas niya itong binali at inihagis sa ground at sinabi na never siyang nanumpa sa King of Beasts. Galit na sinabi ni Brooke kay Rakan's Fang na hindi niya nire-respeto ang King of Beasts. Nagpakumbaba lang siya kay Rakan at that time, subalit kung iniisip nito na magpapatuloy siyang mamuhay na isang mahina, isang malaking pagkakamali. Napasigaw si Soho sa sobrang pag-aalala kay Fang dahil tuluyan itong nasira at sinubukan niya itong kunin upang iligtas, subalit tinamaan siya ng matinding uppercut ni Brooke, kung saan sobra niyang ininda ang napakatinding sakit na wikang parang nagkabali-bali daw ang kanyang buto sa katawan. However, biglang naaalala ni Soho ang kanyang ama na nakipaglaban ngayon sa napakalayong lugar kaya hindi pwedeng magtatapos lang ito ng ganun lang kasimple. Kaya itinaas ni Soho ang kanyang right arm at umapaw ang napakatinding shadow sa kanyang braso upang gamitin ang shadow extraction form change. Kaya sa pulsa sikmura si Brooke na makikitang tumagos ang impact nito sa lakas ng suntok ni Soho. Subalit hindi rin nagpatinag si Brooke kaya nakipagpalitan ito ng malakas na suntok sa ating bida. At si Vero ay sobrang nag-aalala para kay Soho na no choice dahil ang tanging magagawa lang niya ay manood. Samantalang si Rakan's Fang ay tuluyan na talagang nasira na makikitang ang crack nito ay umabot sa diamond kung saan doon nakatira ang kanyang spirits. At habang ito ay nagkabitak-bitak, ang kanyang strength ay nagkaroon ng leaking palabas, ngunit siya ay napaisip kung hanggang dito na lang ba siya masisira na walang ginagawa, kahit ang pag-save man lang sa survival ng kanyang descendant o kahit kaligtasan man lang sa future ng mga Fang sa ngalan ng yumaong niyang monarch na si Rakan. Lahat ay umaasa lamang kay Soho. Gusto niyang lumaban, subalit hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Nakita niya si Vero na nanginginig habang nanunood sa laban ni Soho. Ngunit ang mas nagpakuha ng kanyang pansin ay ang Rakan's Fang descendant na nagpupunilit na tumayo kahit ito ay nahihirapan. At dito'y sinabi ng espada, nakita ko na. Sabay nagkatamaan ng suntok si Soho at Brooke sa mukha at na-realize ng espada na kaya pala tumayo ang descendant dahil na-inspire ito na makipaglaban dahil kay Soho, kung kaya't umapaw ang natitirang mana ng espada na si Rakan's Fang at sinabi na ito ang kanyang final decision at sisiguraduhin niyang makakaya niya itong gawin. Ibibigay niya ang natitira niyang lakas sa descendant, bagay na itinagulat ni Vero nang napansin niyang inilipat ng espada ang kanyang mana doon sa young wolf puppy, kung saan unti-unting lumalaki ang descendant at umapaw ang napakatindi nitong mana. Samantalang nasa pool si Soho ng napakalakas na atake at nagawa naman niya itong madepensahan, ngunit tumalsik pa rin ang ating bida ng sobrang lakas at muling bumangga sa container van. Bumaba ng 21 ng HP ni Soho out of 2,350, ngunit hindi pa rin sumusuko ang ating bida. Nakataas pa rin ang kamao nito just in case at napaisip na akala niyang nag-grow na ang kanyang lakas, subalit siya ay napatanong kung kaya ba niya itong talunin. Kung kaya't dito'y biglang sumalakay si Brooke upang tapusin kaagad si Soho, ngunit biglang nanginig ang nakataas na kamao ng ating bida at unti-unti itong bumababa, kaya napasyet na lamang siya dahil mukhang katapusan niya na. Subalit sa hindi inaasahan, may biglang tumalon at kinagat ang braso ni Brooke, kung saan nagulat nga dito ang ating bida dahil hindi niya kilala kung sino at saan galing ang lobong ito. Umilaw ang simbolo na nasa mata ni Brooke na parang nakilala niya ito habang dumudugo ang kanyang braso. Samantalang, nagulat pa rin ang ating bida sa kanyang nakita at hindi makapaniwala. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay biglang sinabi ng system, ang Fang descendant ay gustong bayaran ng tribute ang fighting spirit ng isang player. At tinatanong siya ng system kung gusto ba niyang i-recruit ang Fang descendant as a colleague. Kaya napadilat ang mata ng ating bida habang tinitingnan ng wolf na nasa harap niya at napatanong na di ba ang Fang descendant ay maliit na wolf kanina. At ngayon malaking question pa rin para sa kanya ang sinabi ng system, ang recruit as a colleague. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!